Nahanaan mo na ba ang kusina ng iyong lola at narinig mo siyang nag-uusap? Para lang napagtanto na nag-iisa siya? O baka nahuli mo ang iyong ina na bumubulo sa sarili habang inaayos ang aparador at naisip mo kung ito ay isang bagay na dapat ikabahala? Ang totoo, kung ikaw ay isang babae na higit sa 65 taong gulang o mahal mo ang isang tao, ang iyong nasasaksihan ay hindi tungkol sa lahat. Sa katotohanan, isa ito sa pinakamaganda at makapangyarihang mga adaptasyon na nagagawa ng isip ng tao. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol kay Margaret, isang 68 taong gulang na retiradong guro na nakilala ko sa isang coffee shop noong nakaraang buwan. Mag-isa siyang nakaupo sa isang sulok na mesa, tahimik na nagsasalita sa kanyang listahan ng grocery, paminsan-minsan ay tumatawa sa sarili niyang mga komento. "Oh, Margaret," sabi niya sa sarili, "alam mong hindi mo kailangan ng 3 iba't ibang uri ng pasta, ngunit narito mo pa rin itong idinaragdag." Nang purihin ko ang kanyang mga kasanayan sa organisasyon, natawa siya at sinabing, "Mahal, naging matalik kong kaibigan." Matapos ang lahat ng mga taon na ito ng pakikipag-usap sa iba, sa wakas, natutunan ko kung paano makipag-usap ng maayos sa aking sarili. Ang karanasan ni Margaret ay nakakaapekto sa isang malalim na bagay na nangyayari sa maraming kababaihan habang sila ay tumatanda. Sa loob ng mga dekada, ang mga kababaihan ay naging emosyonal na tagapag-alaga, tagapakinig, ang mga taong may puwang para sa mga iniisip at damdamin ng lahat. Ginugol nila ang kanilang buhay sa pagtatanong sa kanilang mga anak tungkol sa kanilang araw, pag-check-in sa mga mood ng kanilang mga kapareha, pag-alyas sa mga kaibigan sa mga krisis, at pamamahala sa emosyonal na temperatura ng bawat silid na kanilang pinasok. Ngunit sa isang lugar sa paligid ng 65, may nagbabago. Lalong tumahimik ang bahay, mas madalang ang pagtunog ng telepono. Ang patuloy na pangangangailangan sa kanilang emosyonal na enerhiya ay nagsisimulang maglaho at sa unang pagkakataon sa mga dekada, mayroon silang puwang upang marinig ang kanilang sariling boses. Ito ay hindi kalungkutan na nagsasalita kahit na ang ating lipunan ay madalas na nagkakamali dito. Kapag nakita namin ang isang matandang babae na nakikipag-usap sa kanyang sarili, agad kaming nag-aalala tungkol sa paghihiwalay o pagbaba ng cognitive. Ngunit ang pananaliksik ay nagpapakita sa amin ng isang bagay na ganap na naiiba. Ang pag-usap sa sarili, lalo na sa mga matanda, ay talagang isang tanda ng kalusugang nagbibigay malay at emosyonal na katalinuhan. Ito ang paraan ng utak sa pagpoproseso ng impormasyon, pagtatrabaho sa mga problema, at pagpapanatili ng talas ng pag-iisip. Isipin ito, ang mga babaeng ito ay gumugol ng buong buhay bilang mahusay na mga nakikipag-usap. Alam nila kung paano magtanong ng magagandang tanong, magbigay ng kaginhawaan, mag-alok ng iba't ibang pananaw, at magtrabaho sa pamamagitan ng masalimuot na emosyon. Ngayon ay pinapasok na lamang nila ang mga mahusay na nahasa ng mga kasanayang iyon. Ipinaliwanag ni Dr. Sarah Chen, isang gerontologist sa Stanford, na ang pakikipag-usap sa sarili ay nagsisilbi ng maraming mga pag-andar ng pag-iisip na lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Kapag ang isang babae ay nagsasalita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng isang recipe na ginawa niya ng 100 beses, hindi siya nakakalimot, siya ay matalino. Gamagamit siya ng maraming bahagi ng kanyang utak ng sabay-sabay, pinapapalakas ang mga pathway ng memorya at lumilikha ng mas mayaman, mas detalyadong karanasan. Ang pagkilos ng mga hakbang sa pagbigkas ay nakakatulong na mapanatili ang pagtuon at binabawasan ang posibilidad ng mga pagkakamali. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng built-in na quality control system na nagiging mas sopistikado sa edad. Ngunit, mayroong isang mas malalim na nangyayari dito na nag-ugnay sa pinakadiwa ng kung sino ang mga kababaihan pagkatapos ng 65. Isipin ang arko ng buhay ng isang babae. Sa kanyang 20s at 30s, madalas siyang nakatuon sa pagbuo ng mga relasyon, pagtatatag ng mga landas sa karera, marahil sa pagpapalaki ng mga anak. Ang kanyang 40-50 ay madalas na ginagamit sa pag-aalaga sa mga teenager, matatandang magulang, at pag-abot sa pinakamataas na mga responsibilidad sa propesyonal.
Siya ay patuloy na nakikipag-usap sa iba, patuloy na tumutugon sa mga panlabas na pangangailangan at kahilingan. Ang kanyang panloob na tinig ay madalas na nalulunod sa pamamagitan ng koro ng mga pangangailangan ng lahat. Pagkatapos ay darating ang kahanga-hangang paglipat na ito. Lumipat ang mga bata at lumikha ng kanilang sariling buhay. Bumabagsak o ganap na nagtatapos ang mga karera. Ang mga kasosyo ay maaaring maging hindi gaanong hinihingi o, nakalulungkot, maaaring wala na. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, natagpuan ng isang babae ang kanyang sarili sa tunay na pag-iisa. At sa pag-iisa na iyon, nadiskubre niyang muli ang isang bagay na mahalaga, ang kanyang sariing kumpanya. Ang pag-usap sa sarili na lumilitaw ay hindi isang kapalit para sa koneksyon ng tao. Ito ay isang pagdiriwang ng sa wakas ay magkaroon ng puwang upang kumonekta sa kanyang sarili. Makinig sa kung paano inilalarawan ng mga kababaihan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito kapag sapat na silang komportable na ibahagi ito. Hindi nila pinag-uusapan ang pagiging lonely o kinakausap ang sarili dahil walang ibang makikinig. Sa halip, inilalarawan nila ito bilang sa wakas ay may pahintulot na mag-isip ng malakas upang iproseso ang kanilang mga iniisip ng walang pagkagambala upang gumawa ng mga ideya sa kanilang sariling bilis. Maaari akong magkaroon ng pinakakagiliw-giliw na pag-uusap sa aking sarili, sabi sa akin ng isang 72 taong gulang na babae. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagbubutas ng sinuman o pagkuha ng masyadong maraming oras. Maaari kong tuklasin ang mga ideya ng buo, baguhin ang aking isip sa kalagitnaan o tamasahin lamang ang tunog ng aking sariling mga iniisip. Maganda ang koneksyon nito sa tinatawag ng mga psychologists na crystallized intelligence, ang naipon na kaalaman, kasanayan at karanasan na talagang bumubuti sa edad. Hindi tulad ng fluid intelligence na tumataas sa ating 20s, patuloy na lumalaki ang crystallized intelligence sa buong buhay natin. Ang isang 65 taong gulang na babae na nagsasalita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng isang komplikadong desisyon ay hindi lamang pag-iisip ng malakas, ina-access niya ang mga dekada ng karunungan, karanasan at emosyonal na katalinuhan. Gumuguhit siya sa mga pattern na naobserbahan niya, mga patakamaling natutunan niya at mga insight na nakuha niya sa mga taon ng pamumuhay. Ang kanyang pakikipag-usap sa sarili ay nagiging isang paraan ng pagkonsulsa sa kanyang sariling dalubhasa sa loob. Meron ding isang bagay na lubos na nakapagpapagaling sa pagsasanay na ito. Maraming kababaihan ang gumugugol ng kanilang mga naunang taon sa paghula sa kanilang sarili, naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba o pinipigilan ang kanilang mga iniisip upang mapanatili ang kapayapaan sa mga relasyon. Ang pag-usap sa sarili na lumalabas pagkatapos ng 65 ay madalas na may ibang kalidad. Ito ay mas pagtanggap, mas banayad, mas tunay na sumusuporta. Natutunan ng mga babaeng ito na magsalita sa kanilang sarili sa paraang palagi nilang pakikipag-usap sa iba ng may kabaitan, pasensya at pangunawa. Isaalang-alang kung paano ito nauugnay sa pagbabago ng panlipunang dinamika na nararanasan ng mga kababaihan habang sila ay tumatanda. Sa mga kulturang nahuhumaling sa kabataan, kadalasang nagiging invisible ang matatandang babae sa mga pampublikong espasyo. Ang kanilang mga opinyon ay maaaring baliwalain o hindi papansinin. Maaaring ituring na luma na ang kanilang mga karanasan. Ngunit sa privacy ng kanilang sariling mga tahanan, nakikipag-usap sa kanilang sarili, nananatili silang ganap na naroon, ganap na pinahahalagahan, ganap na naririnig. Ang kanilang pag-usap sa sarili ay nagiging isang gawa ng paggalang sa sarili, isang paraan ng paggalang sa kanilang sariling mga iniisip at mga karanasan kapag ang labas ng mundo ay maaaring hindi. Ang neuroscience sa likod nito ay kaakit-akit din. Kapag nakikipag-usap tayo sa sarili, ina-activate natin ang parehong mga bahagi ng utak na kasangkot sa panlipunang pag-uusap, kabilang ang mga lugar na responsable para sa empatya, pagkuha ng pananaw at emosyonal na regulasyon.
Sa esensya, ang mga babaeng nakikipag-usap sa kanilang sarili ay pinapanatili at pinalalakas ang mga mahahalagang kakayahan sa social cognitive na ito. Pinapanatili nilang matalas ang kanilang mga kasanayan sa pakikipag-usap, aktibo ang kanilang emosyonal na katalinuhan, at ang kanilang kapasidad para sa empatiya ay nakatuon kahit na sila ay nag-iisa. Ang kasanayang ito ay nagsisilbi ring tulay sa pagitan ng kanilang panloob at panlabas na mundo. Ang isang babae ay maaaring magsalita sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga damdamin tungkol sa isang tawag sa telepono sa kanyang anak na babae, pagproseso ng pag-usap, pag-unawa sa iba't ibang mga pananaw at paghanda para sa mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Hindi siya umaalis sa mga relasyon. Talagang pinahuhusay niya ang kanyang kapasidad para sa kanila sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang maunabaan ang sarili niyang mga tugon at reaksyon. Ang partikular na maganda ay kung paano madalas na isinusulong ng self-talk na ito ang nakakaalaga at sumusuportang boses na ginamit ng mga babaeng ito sa iba sa buong buhay nila. Inaaliw nila ang kanilang sarili sa mga mahihirap na sandali, hinihikayat ang kanilang sarili sa mga hamon at ipinagdiriwang ang sarili nilang maliliit na tagumpay. You did good today, Patricia. Maaaring sabihin ng isang 69-year-old sa sarili matapos matagumpay na mag-program ng bagong device. Ito ang parehong mainit at nakapagpapatibay na tono na ginamit niya sa kanyang mga anak noong nag-aaral sila ng mga bagong kasanayan. Ang panapanahong kalikasan ng maraming buhay ng kababaihan ay gumaganap din sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Pagkatapos ng mga taon ng pamumuhay ayon sa mga schedule ng paaralan, mga hinihingi sa trabaho at mga pangangailangan ng pamilya, maraming kababaihan ang nahahanap ang kanilang mga sarili na may hindi nakaayos na oras sa unang pagkakataon sa mga dekada. Ang pag-usap sa sarili ay nagiging isang paraan ng paglikha ng istruktura, ng pagsasalaysay ng kanilang mga araw, ng paggawa ng kahulugan mula sa mga sandali na maaaring pakiramdam na walang laman o walang layunin. Tingnan natin kung ano ang gagawin natin ngayon ay nagiging hindi lamang isang sesyon ng pagpaplano, ngunit isang paraan ng paggalang sa darating na araw at ang kanilang sariling ahensya sa paghubog nito. May karunungan sa pagkilala na ito ay hindi isang tanda ng pagtanggi, ngunit ng ebolusyon. Ang mga babaeng ito ay nagmomodelo ng isang bagay na mahalaga tungkol sa pagtanda, na hindi ito nangangahulugan ng pag-alis o pagbabawas. Sa halip, maaari itong mga hulugan na sa wakas ay pagkakaroon ng karangyaan ng iyong sariling atensyon, ang kalayaan upang galugarin ang iyong sariling mga iniisip at ang kasiyahan ng iyong sariling kumpanya. Ipinakikita nila sa amin na ang pagiging nag-isa ay hindi nangangahulugang pagiging malungkot at ang pakikipag-usap sa iyong sarili ay hindi isang premyo sa pang-aliw, ngunit marahil isa sa mga pinakasopistikadong paraan ng pangangalaga sa sarili na magagamit natin. Sa susunod na marinig mo ang isang matandang babae sa iyong buhay na nakikipag-usap sa kanyang sarili, pigilan ang pagnanais na mag-alala o huminto. Sa halip, kilalanin ang nasasaksihan mo ang isang bagay na kapansin-pansin, isang babae na natutong maging ang kanyang pinakamahusay na kasama, ang kanyang sariling maalalahanin na konsultante, ang kanyang sariling malumanay na tagapagtaguyod. Hindi siya nawawala ng koneksyon sa mundo, pinapalalim niya ang koneksyon niya sa sarili niya. At sa isang mundo na kadalasang tinatalikuran ang panloob na buhay ng matatandang babae, ang kanyang pakikipag-usap sa sarili ay nagiging isang pagkilos ng radikal na paggalang sa sarili, isang deklarasyon na ang kanyang mga iniisip, damdamin at mga karanasan ay lubos na mahalaga, kahit na siya lang ang nakikinig. Pagkatapos ng lahat, sino ang mas mahusay na makipag-usap kaysa sa isang taong tunay na nauunawaan ang iyong kasaysayan, pinahahalagahan ang iyong pagiging komplikado at nasa puso ang iyong pinakamahusay na interes? Natuklasan lang ng mga babaeng ito kung ano ang natututuhan pa rin ng iba sa amin, na ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka kailanman ay ang relasyon sa iyong sarili at hindi pa huli ang lahat para gawin itong mabuti.